Morning sa inyo. Friday today. Sa waas, weekend na naman. Oo nga pala, no? Mother's Day na this coming Sunday. Happy Mother's Day sa lahat ng ating manunood. At saka sa mga mothers nyo. Shout out sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Gloomy, ang sabi nila, ang weather daw today is low of 8, high of 17. So it's cooler kasi in the past 2 days medyo nasa 20s na tayo. Na nakakatuwa din naman na nandun na tayo sa ganong stage ng weather dito sa Vancouver na talagang medyo nakakapag t-shirt ka na sa labas. In the past few days, medyo naging busy tayo dahil napakadaming pangyayari na gusto kong ikwento sa inyo. Hindi ko nga alam kung may enough time para ikwento. Pero ikakwento na rin natin in the best way we can para maging updated din kayo. So, last Wednesday, that was the date of subject removal ng ating property na binibili. And na-comply naman natin lahat ng mga kailangan. Ano ba yung mga hiningi? First is humingi sila ng bank draft, no? Kasi pag nag-bid ka ng offer sa kontrata, meron kang kailangang amount na kailangang ibigay, which is agreed upon by the buyer-seller, proposed by the realtor nung buyer. And yung amount na yon will be taken into trust by the realtor and will be part of the down payment nung property. So, naibigay na natin yon nung Wednesday sa ating realtor. And na-remove na rin yung subjects. So, officially, we bought a new place. And although hindi pa siya possession date, in papers, more or less, parang kayo na yung may-ari, no? Dahil na-confirm na that a buyer will be buying this property and the seller has sold this property to this person. Ang inaantay nyo na lang would be the possession date or completion date, ika nga. So next steps natin dyan is yung paghahanap ng lawyer natin na mag-aasikaso na okay, on this date ganito yung mangyayari, ibibigay na lahat ng payment doon sa seller, and then yung titulo ipapapalit na rin. Lahat ng mga yan mangyayari hopefully in the coming days. Siguro latest would be next month, kasi to date pinag-uusapan pa rin namin at sana lang talaga na maaprubahan yung request natin for an earlier possession date, kasi medyo malayo-layo pa yung original date. So nag-request naman tayo, and yun yung wina-work out sa atin nung ating realtor. Sana magawa niya ng paraan, dahil para magkaroon tayo ng enough time para makapagpaayos nung ating property. Kasi yun yung main concern natin is kailangan natin ma-take possession yung property kasi meron tayong papaayos. Isa na sa mga kailangan nating paayos really is yung water heater nung property, kasi yung property, yung parang water heater niya, it's over how long? 20 years na, no? And ganyan naman talaga yung mga unit ng mga old condos, dahil if well maintained siya, wala ka naman magiging problema dyan, dahil kalidad kasi yung mga quality ng mga produkto dati. Although ngayon pag bumili ka ng mga brand new unit,
Yung mga warranty nila, it's about, ano na lang, 5, 6 to a high of, siguro yung pinakamalaking nakita ko, 12 years for a water heater tank. Ito, umabot to ng 20 years. So, ano ang gagawin natin? Ang sabi nila, yung insurance daw kasi, they're looking into yung mga ganyang, I guess, gamit sa bahay. And the older the unit is, the higher daw kasi yung magiging premium cost mo to get an insurance. Or sometimes, ang sabi ng realtor, minsan hindi pa nga yan ini-insure kasi nire-require nila na yung unit mapalitan to a much more efficient and newer unit. Kasi, nga naman, less risk, 'di ba, on their end. Dahil pag newer unit, less na magfe-fail at hindi sila magiging at risk to cover for any water damages insurance kung if in case mag-fail yung unit. So alam ko nabanggit ko na rin to in the previous videos na nailabas natin, pero I just wanted to share na isa yan sa mga rason na pinupush natin para nang sa ganun ay ma-take possession natin ng mas maaga yung property na binili natin. Ang parang pinaka main concern lang natin is kung mapapapayag ba natin yung may-ari currently. Kasi syempre, yung may-ari din naman, they have, as mentioned earlier ko nga, no, in my old other videos, magmamigrate na sila and they will, move their entire lives in Japan. Sa Japan na sila maninirahan with their 2 kids and tatapusin nga nila yung school year para nang sa ganon, hindi na magkaroon ng aberya o problema, kumbaga. So, they're finalizing the dates. Hopefully, mag-align again ang mga stars at maging in favor sa atin so we can take possession earlier, fix the things that we need to fix, and then finally, we can move into our new home. So very exciting. More to come in the coming days. I'll keep you guys updated and posted. And hopefully magkaroon ng madaming ganap this coming weekend. Kasi nga sabi ko sa inyo, it's Mother's Day. First Mother's Day nila Mommy Bless and Daddy Boy dito sa Canada. And naisipan namin mag-team Zoom. So samahan nyo kami and then sana matuwa kayo doon sa paglibot namin sa inyo. Sa aming kakainan sa Mother's Day celebration. Good morning, TV fam. Somebody took my slippers. You took my slippers. Hey! Hey, Clark. What are you doing? Get my Anyway, good morning sa inyong lahat. Welcome to another vlog. You say good morning. Good morning. Yes. Yes, it's a dance day. No, Mother's Day. A dance day. Anyway, today is This is a dance day. Dance Day. Anyway, today is Mother's Day and first Mother's Day nga ni Mommy Bless dito sa Vancouver. Just to clarify, first Mother's Day as a permanent resident. Yun. Kasi hindi ko alam kung nag-Mother's Day siya before pa dito, nung mga bata pa si Joyce, kung nagbabakasyon siya, diba? Update ko lang kayo, and nakita nyo naman yung mga previous vlogs natin. Pinag-usapan natin na, yes, nakuha na natin yung property, and we actually started to pack. And as a matter of fact, makita nyo yung mga decors natin, pinak na rin natin yan, and then yung mga ibang mga gamit natin like yung mga gamit sa mga tukador, mga drawers natin, no? Inumpisahan na natin silang ipack. Bakit natin pinapack early on na hindi pa naman tayo makakalipat ng agad-agad? Kasi nga parang 1.5 month pa ang aantayin natin. It's because ipiprep kasi natin yung lugar natin. And our hope is basically to repaint yung mga areas na may mga damage para mas maging presentable naman siya if in case ipaparent natin itong property natin, no? Para at least maging attractive naman sa mga potential
renters. So, yun yung ginagawa natin. Kaya, early on, we started to pack and make sure na yung pala pinakamahirap yung mga nag-organize ka ng mga bagay. Let's say, as an example, no, kahapon, nilabasan namin lahat ng mga arts and crafts ni Clark, no, yung mga crayons, pencil pens, mga papers, lahat yan, pinagsama-sama na namin sa isang box. Pero kasi, no, I'm telling them that we packed your arts and crafts yesterday, right? And then, pinagsama-sama namin sa isang box. Ang problema kasi dyan is, minamaximize mo yung laman ng box. So, make sure mo na dapat yung pag nag-categorize ka sa isang gamit, mapupuno mo yung box na yun para hindi sayang sa space. Dahil nga, si Clark ang pinag-uusapan natin, merong mga crayons na nandoon pa sa ibang dresser, may crayons doon sa kwarto namin. So, may mga areas na kailangan mo talagang halughugin para na mapagsama-sama mo siya doon sa isang box. So, hindi ganun kadali in reality yung pagpapack natin. So, yun lang. Gusto ko lang ngayong i-update dahil nga nag-umpisa na tayong maglinis. Soon enough, pati yung mga iba pang mga nakasabit sa wall natin is uumpisahan na nating tanggalin para ma-repair natin yung mga holes at mabilis nating mapinturahan kung kinakailangan talagang pinturahan. So, in a few minutes, we are heading out. Kasi nga, magba-brunch tayo sa dim sum. Ang ating taimtim talaga. Simple celebration natin this Mother's Day. Yeah, we're not going anywhere. We're waiting for Mommy. Right? Yeah. I think I'm your dance day. Si Joyce nga naliligo pa, so aantayin natin siya. So, abang nag-aantay tayo, ayusin muna natin tong mga nilaban natin. Kasi nga medyo spring na, 'di ba? And ngayon pa lang yung mga comforter natin nilalaban na natin para i-pack na rin, no? Nang maayos para ma-accommodate naman nung space natin yung mga things na kailangan pa nating i-pack. So, iwan na muna natin yan sa dryer and then ganito lang talaga ang buhay namin dito on a regular basis. Laba, tupi, luto, no? Siguro isa na rin yan sa mga rason kung bakit masasabi nating nakakatipid tayo. Dahil, in all honesty, minsan pag iniisip ko, each time kasi na lumalabas ka ng bahay, mapapagastos ka eh. Kaya as much as possible kami, on a weekend, ang ginagawa namin, imbis na mamasyal, which is good enough naman talaga, masaya naman talaga, at hindi dapat mawala yon sa parang regular routine mo, is yung pamamasyal, no? Kasi isa yan sa mga bagay na dapat ina-investan, no? Pero kami, hindi namin parating ginagawa. Majority of the time, yung mga regular routine namin, yung mga ginagawa namin on a weekend, yung mga chores, doon kami nakafocus, essentially. Kasi nga, napapansin namin, pag lumalabas kami, lumilibot, isa lang ang parating hindi mawawala dyan. At yan ang gastos. No? Dito, nagiging productive ka na sa bahay, nakakagawa ka ng mga chores mo. Pag lumabas ka, masaya naman, no? Pwede mo naman gawin yan, siguro every other week. Pero kung every week lalabas ka, parang hindi ka makakapag-ipon ng maayos. So kami ganun ang ginagawa namin. Kaya before, masasabi ko sa inyo, no, yung pag-vlog natin, talagang matumal ba talaga yung term? Hindi madalas. Every week lang kasi kami nagtatry mag-upload. Dahil, for that reason, ayaw naman namin kayong mabore sa panonood ng buhay namin. Kasi, on a weekend,
ano ba yung parang pinakalabas namin na talagang laging may kaakibat na gastos. Yun na yung pag-grocery. So, every week dati yung grocery schedule natin, tapos nabago into once every 2 weeks para tipid ka sa gas. Yung oras mo, mas magamit mo in a productive way, no? Magamit mo sa chores mo. So, doon namin ginugugol yung mga oras namin to, fix yung mga regular routine namin dito sa bahay. Kapareho niyan, laba dito, tupi dito, no, linis dito. So, dito din sa kwarto, mapansin nyo, may mga box na rin tayo. Dahil nagsimula na rin tayong inis ng gamit. So, sa isang box, pinagkasama-sama natin yung mga dapat magkakasama para ma-label natin ng maayos. At the same time, mabigyan natin ng direction kung saan natin ipapalagay. Kung sa living room ba, sa boys' bedroom, sa master's bedroom. And this is the bathroom. And that's the bathroom. O, diba? You say hi to the vlog. Hi, vlog. I'm doing a dance. So, yun lang, no? Siguro, tapusin ko lang muna itong tinutupi natin. And then, mamaya sama namin kayo sa pupuntahan nating branch, which is yung Dim Sum. Yeah, daan lang tayo to buy the SIM card. Happy Mother's Day! Hey, Papaus pa ako. And stairways. Happy Mother's Day to all the mothers. Happy Mother's Day. To all the mothers and the Acting mothers. parang mothers. And Fur mommies. not to mention yung mga dad na acting mom din. Yeah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Happy Mother's Day. Happy Easter Day. Lahat na lang eh. Wait, dyan tayo kakain sa Continental. Dim Sum. Yan yung mga may cart. Sobra. Kahit na maaga pa, dami nga agad nagpunta. Actually, punuan na nga yung parking eh. Doon lang tayo nakapag-park sa 1 hour. Are they selling? Looks like it. Ah. 1 hour? Because we didn't know it's a 1 hour connection. It's a charity sales. Thank you. May charity. Oh, daming tao. Okay, go ahead. Sige, Carl. This is the lineup. Number 4. Book number 4 for 6 people. Okay. Hindi kasi marami yan lang. Puno ka agad, no? On a Sunday. Grabe. Buti na lang, nagpa-reserve ka agad si Joyce. At meron tayo kagad table. Dulo. Happy Mother's Day! You men, Cal. Happy Mother's Day, Mami. Ito. Hi, thank you. Ay. Man. May taro ba dito? Basta tayong mag-brunch at nandito tayo ngayon sa Richmond Center. Finally, mag-explore na tayo ng panibagong plan ng ating telepono. Tignan natin kung mas makakamura at importante kasi yung pag nag-choose ka, yung signal hindi nawawala. So far maganda naman ang feedback kaya susubukan natin. Makasave tayo ng mga $20. Take a trip on a tricycle na. Madaldal ang aming kasama. And hanap tayo ng parking. Go. Ganito ang mall dito on a Sunday. Diba? Sa Pilipinas,
pagka bago pa lang mag-lunch, madami na kaagad tao eh. Pero dito, tingnan mo, walang katao-tao. Usually, nagla-line up na yan sa mga restaurants. Pero dito nga, walang masyadong tao. Diba? Yeah. Diyan. And then, mag-right tayo dun sa dulo. You know? Walang masyadong tao. Taya na tayo. 20 million ang jackpot sa loto. Gusto mo tumaya ng loto? Ha? Malay mo, mayalo tayo. You choose the numbers. Itong area na to, pag nagbukas to, and entrance to Sport Check at saka doon sa mga condominium. Yan yung bata, oh. Laro na laro. Pakinggan niyo yung yung ingay. Usually pag nagpunta ka sa mall, maingay. Ito, naririnig niyo siguro yung kaluskus nung paa ni Clark. Habang naglalakad, ganun katahimik. It tells, yan o, hindi naririnig yan. Naglalakad si Clark, ayun o. Oh. Diba? Tahimik. Kasi nga wala masyadong tao. Ganyan ang mall dito. Ayun, doon tayo sa kiosk ng Wow. Ayan, tarong tayo. Alam niyo itong store. Bibili lang naman tayo ng SIM card eh. O, Sephora, baka merong dyan, special deal para sa mga mothers. Ay na. Wow. Totoo ba yan? Umaayaw, okay na daw Hindi siya. ako ma-makeup or ma-Sephora. Ganun ba? So, bili na tayo ng SIM card. $10 plus tax, $11.20 yung binayaran natin. And then siguro mamaya pakita ko sa inyo kung paano to i-install or i-port. Kanina, yung dalawang kausap kong sales agent, sabi nila, what plan are you asking? Dalawang beses nilang tinanong, ha? Kasi kahit sila, na nagkatrabaho under television, di ba? Na-surprise. Wow, sabi niya gano'n, that's unreal. Yung fee na in-offer. Kasi yung kukunin nating plan, $29, 10 gig data, unlimited call, text, US, Mexico, and Canada wide. Wala daw ibang nag-o-offer ng gano'n, kaya nagtataka talaga sila. And so, punta lang tayo dito sa food court dahil nagkikrave si Clark ng ice cream. So, pumili kami ng ice cream sa Dairy Queen. Ayan siya. Tapos biglang nag-crave yung mother ng family ng Rain or Shine. Ayan. Oh. Medyo malayo kasi yung Rain or Shine eh. Sa Vancouver pa. Mag-drive eh. Kaya ko naman i-drive. Ano na? Kaya ko i-drive. Yeah, but still, medyo malayo. Ito may store, oh. Ang daming pink. Hold mom naman daw siya. Ayun na. Oh. Ayan. Whew. Anyway, pauwi na tayo ngayon para makain na natin yung binili nating ice cream cake para sa Mother's Day. Kaya yung mga tao, dami na. Oh yeah, so Pero by this time, bungguan na yan sa Pilipinas yung gantong Mother's Day. Ito, hindi pa ganun ka-crowded. Oh no, am I gonna open the door? You can't. Hey! Ayan siya parati. So niya hinahawakan yung door. In case of fire, use stairs. Do not use elevators. Wow! Parang I like you to read the story, no? To me when I'm about to sleep. What is that? What is the specialty today? Somebody's birthday? Mother's Day! Big. Whose? He's too big for the elevator. Yeah, it's his birthday. Talaga naman.
naman. This is too big. Yeah. What is this? Read this. Energy button. Emergency. Energy. Energy. If you need energy. Emergency. You're joking. Energy button. It's the energy button. Oy. This one, read it. Our hallway. In case of fire, use extra ways. Don't use elevators. Para ano mo yung safety video sa I airplane. sit by you, Kuya. I sit by you. Other way. I sit by you. I sit. Wala pa ata sila, mami, ah. Dyan na. Hi, Lola Boys. Hi, Lola. I get one. Yay. Dessert tayo. Dessert tayo, Daddy. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.